isang bus sa Pilas Hamtik-Antique na record sa CCTV. 17 ka mga sakay sang bus, lakip na ang driver, konduktor, kag bus inspector ang ginbawian sang kabuhi. Inyang gitutukan ni Kim Salinas live sa Banwa sang Hamtik-Antique. Kim, anong update? Adrian, daw hindi sa gihapon makapati ang mga pumuluyo diri sa probinsya sang Antique sa natabo nga trahedya kung sa diin 17 gid ka mga kabuhi ang nautas sang nahulog ang Ceres Bus sa Pilas diri sa Banwa sang Hamtik. Alas 4:28 kahapon sang hapon, makita sa CCTV footage ang paglamay sang Ceres Bus sa kurbada nga bahin sa karsada sa barangay Ibukagay, Hamtik, Antique. Pag-abot sa likoon nga bahin, nakabugo ini sa concrete barrier sa gilid sang karsada kag nahulog sa Pilas. Ginkakibot sa pila ka mga residente ang hinali nga pagkahulog sang bus. Suno sa isa sa mga nakasaksi, posible nga nadulaan sang preno ang bus bangod tuman kadasig ang dalagan siri kag nagdire-diretso sa ginabanta 30 ka metro nga Pilas. Ginakabig accident prone area ang lugar. Ang dalagang kasiris, tama na kadasig. Nakapabilit pa kanila dito. Na dito na rin ito ay nagapok nga kwan. Nga paderati kita-kita ko yung paglukso pareho karay. Suno kay Kenny Boy, puno sang dugo kag lunsay wala sa kanibo ang mga pasahero sa bus nga ginbululigan nga ma-rescue sa otoridad kag mga residente. May mga dugo rin, halos tanan pasahero kinamay dugo rin. Tagas ito kina mga ulo na nabutan naman to, mga siguro estimate ko mga pulo lagi man guro boy nga nagaulak. Naging mabudlay ang pagkuha sa mga pasahero bangod tuman kadalaw ang nahulugan sa bus. Sabit likod na, sabit. Mas naging mabudlay ang pagkuha sa mga pasahero sang nagdulom na bangod wala sang suga sa lugar. Mabudlay man ang komunikasyon bangod wala sang signal. Tuptop isa-isa na kagit pasaka ang mga pilaswan kag bangkay. Sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose, masako ang hospital staff sa pag-asikaso sa mga pasyente. Madamo man ang nagpadulong sa hospital para sekyaron ang sitwasyon sa ilay mata. Lakip na ang asawa sang bus inspector kasi Jose Glenn Pandagani. Halos hindi may istorya ang Mrs. City matapos napaton ang masakit nga balita nga isa ang iyabana sa mga napatay sa aksidente. Tumtum kay inasang kagahon padayon ang pag-abot sa mga bangkay sa morgue. Isa-isa sila nga ginkilala sa ilang himata. Lakip na diri ang manunodlo sa Central Philippine University nga si Janine Marquez, 24 anyos. Ang mga procedure dat sa law kadya mga 2024 sa pagka-audira sir mga sa may CPU. Sa datos nga ginpagawa sa Antique PDRMO, naglamot sa 28 katao ang nalakip sa aksidente. 17 sa ila ang ginbawian sa kabuhi. 7 ang kritikal kag parayon yung ginabulong sa mga ospital sa syudad sang Iloilo. 4 ang estable na ang kondisyon. Lakip sa mga napatay ang driver sang bus nga ginkilala kay Ricky Serios, konduktor nga si Wilmar Felipe Marcelino kag bus inspector nga si Jose Glenn Pandagani. Samtang isa ka lalaki ang napatay sa aksidente ang wala pa nakilala. May tattoo ini sa iyang abutkon. Kinabanta na kaedad ini sang 29 tuptop 35 anyos. Naghingyo ang PDRMO Antique nga hindi anay pagpalayag ang iban pa nga pangalan sa mga imbolpado sa aksidente samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Magluwas sa pasalig nga bulig sa bus company sa mga biktima. Suno sa Antique Provincial Government, magahatag man sila sang 30,000 pesos nga financial assistance sa mga pamilya sang mga napatay sa aksidente. Kate? Madamo gid nga salamat, Kim Salinas. Samtang mga kapuso, pagkahulog sang bus sa pila sa Hamtik-Antique nga ginkamatay sang hindi magnubo sa 17 ka persona, ginaimbestigara na sang LTFRB 6. Kumpanya sang bus nagpangayo sang pasaylo kag nagpasalig nga mabulig sa pamilya sa mga napatay kag nasamaran sa aksidente. Si Tess Ordales nakatutok.
Nagapakigangot ng LTFRB6 sa Central Office na hanungod sa ginahimo sa ning investigasyon na tuhoy sa aksidente nga pagkahulog sa isa ka bus sa Hamtic Antique nga nagresulta sang kamatayon sang 17 ka mga persona. Pila lang sa mga tutukan sa investigasyon upod ang DPWH kag LGU ang sitwasyon sang karasada kung sa rin aksidente ang bus. Roadworthiness ang mismo mga bus nga nag-operate kag ang estado sang pagpadalagan sang driver. Based on the initial investigation I got before the accident, we were only traveling around 27 kilometers per hour. And you should take note, ang ining all these buses have speed limiters. So hindi na sila pwede makasig dito. But nevertheless, ining pag-retrieve sa atong CCTV footage will really help in the investigation kung ilang it and who is literally at fault. Sa ginpagwa nga preventive suspension orders ng LTFRB6 epektibo sa buong adlaw December 6, 2023, suspendido ang nabilin nga 12 kay mga unit sa idalom sang prangkisa nga may ruta Iloilo Katiklan via San Jose sa sulod sang 30 Dias. Apang ginatag sang LTFRB6 nga antis pa man ginisyong nasabit nga order, nagboluntaryo na nga maguntat anay sa pag-operate ang Balyacar Transit. Magadepende kuno sa resulta sa investigasyon kung panawigon pa ang suspensyon. Samtang nagpapangayo sang pasaylo sa pamilya sa mga napatay kag nasamaran sa aksidente ang tagdumalahan sang Balyacar Transit. Ngayon, kami sa pasensya sa ginakatibot ginanamon ang amo ng insidente. Ginakabalo ginamon sa politiko nga kami maglahat sa kami ang whatever na assistant labi sa nalistan ng pamilya. Kan sa pamilya, man sa mga animo nga ara nila sa mga hospital. May mga personnel man sa nasabit nga bus company nga naka-standby sa mga ospital sa Antique ug syudad sa Iloilo kung sa rin nagpabulong ang mga nasamaran sa aksidente. Upod kay Marbed Lauteres, Best or Dallas, One Western Visayas.